yung may white serpent. nakasalbabida. Ay, meron ba Yung ganun? nakasalbabida na Angela. Yung summer edition na Ay, Angela. okay. Nagiging duck kasi siya pag naka-heart guard. Ay, ganun pala yun. So, ang parang ginawang cute yung dragon. Oo, cute dragon. Oo. Tingnan natin kung ano nga ba ang magiging itsura ng laban natin dito in game number 2. Muli, nanalo na po ang Sibol ng game number 1, which means kung manalo ang Sibol dito or Team Philippines against UAE, ay magkikita na naman muli ang dalawang bansa na ang Grabe. tagal nang nagkakatunggali dito sa mundo ng MLBB. And we're talking about Indonesia at Pilipinas dahil nanalo na ang Indonesia sa kanilang match kanina, which means inaabangan nila ngayon kung sino ang mananalo sa laban na to. Kaabang-abang, no? Parang day 4 pa lang, Mamaya pa na pala. Mamaya na yun. Oo, yesterday to eh. Yesterday. Yesterday. Oo. For day 4 ay nandun agad ang possibility for another Indonesia-Philippines. Pero dito muna tayo sa ating laro. Again, for this one, very flexible si Onigo tsaka si Arcangel kasi si Onigo naman yung may gamit ngayon ng Novaria. Kanina kasi si Arcangel, so sino difference pagka si Onigo yung may gamit or si Arcangel yung may gamit? Para dito sa UAE, kailangan lang silang maging maingat at as much as possible ay magamit nila ng tama yung heart guard. Yun lang naman talaga usually eh. Timing lang siguro at pag-iisip kung tama bang labanan to o hindi. Dahil kung tama naman yung pagkalkula mo ng damage ng kalaban kadalasan napakaganda talaga ng mga Angela combos natin. And let's look at the emblems, no? Naka-impure rage yung Angela, so medyo masakit ang kanyang mga love waves. No? Mapanakit, love hurts, ika nga. Love hurts, hindi na love waves, no? Oo. Sabi nila, hindi pwedeng ayan, tinan nyo, kada bitaw. Pero sa Saison, it's gonna be the first blood. Sabi dito ng UAE, nakita na namin kung paano ang inyong play, mukhang matatalian pa nga dito. Konti na lang, pero makakapag-flicker out si Canon. And first blood, makukuha ng UAE. Yung early game damage, kailangan talagang respetuhin para sa site na yan dahil meron silang Valentina at Angela na naka-impure rage. And usually naman hindi gaano kasakit ang love waves, pero meron kasing additional damage na makukuha via that emblem choice. Boy pa naman si Jed. Puputok yan, pero boy pa si Jed. Diba? Konti na lang. Kasi yun yung may binago na. Yung para alam mo na kung pwede ka bang mag-sticker o kailangan mo na mag-back. Para ramdam mo. Medyo napalalim lang yata si Kanan dito, pero wala rin naman kasama si 7M Dan dun sa moment na yon. Pero unang makakaposisyon ang Pilipinas dito sa Maya Turtle. Meron lang 2 players from UAE para itry na mag-contest. Pero medyo malalim ang pwesto doon sa bandang mapa ng Pilipinas. Na-pull din ng Pilipinas. Pero mukhang makukuha pa rin ni Saison with a retribution secure. At aalis na nga ata ang Sibol. Pero pipigilan ito ni Jed. At makakakuha siya ng kill dito kay Canon. Pero ayun na ang unang kill ni Saison with a decimate. Pero ang Dragon ay lalabas na rin para takutin si Onigo. Mukhang yun na ata ang laban na yon. It's a kill for a turtle. Napakaganda, though, para sa side ng Pilipinas kasi meron pa rin silang retaliation. Para naman dito sa UAE, better plays from them. Nakikita natin dito sa instant replay. Maganda sana yung pagpasok or pagdash ni Travis. Kaso naging problema doon, nakafocus siya sa dash, hindi na niya na-timingan yung retribution. And it's expected na maging parang pawn na din si Canon during that moment kasi mobility-wise ay hindi ganon kataas for Terizla. Oo nga, and kumbaga, biglaan yung mobility ng isang Terizla kapag nagamit na ang mga skills at pati na rin ang penalty zone ay talagang nauubusan na siya ng mga mobility skills, ika nga, dahil yun din ang bumabawas. And for this reason ay pakiramdam ko ay alam din ng Pilipinas na kailangan kapag nag-all-in sila, yun na talaga. Kumbaga, meron silang Brody, meron din silang AOE damage, pero grabe, medyo risky na. 3-0 na si Jed. Mahirap yun. Kasi meron pang parts dito yung Philippines, medyo magiging target dito later on is gonna be Arcangel or even Onigo sa ating laro. And pag ang Yushong kasi, nauna talaga pagdating sa lane, i-expect mo na pagdating sa teamfight, siya na talaga yung mauna, makunat na. So, may edge na rin as compared to the other players. So, lahat ng lahat ng kills ng UAE galing sa kanya. Pero wait lang, mid lane. Ay, delikado ata si Saison. Pero mukhang may uunahin na iba at makakakuha ng isang kill ang Pilipinas. It's still a 3-1 at hindi pa ata matutuloy iyon dahil nangangalahati pa lamang ang buhay. Penalty zone na gamit na rin dito ni Canon and that's going to be a kill on Travis dahil makakatakas na rin si Jed dito via the Black Dragon form. 3-2
ang ating kill score, pero kahit lamang sa kills ay lamang naman tayo sa goal. O yun yung kinagandahan dun eh. Kasi for Philippines, regardless, nakakagawa sila ng way. Kagaya niyan. Ito yung way nila para mapantar. Actually, makaangat sa laban. Sila na naman ang makakakuha ng turtle at hindi makakasilip yung mga players dito ng UAE. Pero top lane natin, si Kuya Jed, alam na Pilipinas dito na kailangan nilang pigilan. Papasok nga lang doon. At Wow. napakaganda na petrified. Pero mahirap talaga pag tatlo ang iyong nakatapat. That is gonna be a shutdown for Jed. At ayun ang nakakatuwa sa isang Terizla ngayon in this meta, no? Yung execution strike. Kapag natamaan ka kasi nun, or ang first kill ng isang Terizla, ay may taning na ang buhay mo. Oo. Nakikita mo naman Literal na may taning na yung buhay mo. Makikita mo yun sa HP bar mo. Pagka dumugo ka ng ganong kalupit, ay talagang mamamatay ka Alam mo, pagkatapos. masakit. Alam mong masakit at alam mo din na may bonus movement speed ang isang Terizla, kaya mas lalo siya nakakapwesto sa kanyang mga vengeance strike katulad na lamang yan. Oo, kaya ginamit din kanina niya kanyang first kill para makatakas. Pero makikita natin na ang pinaka-priority talaga ng Valentina dito, which is Drago, with the IMU is yung sa Farsa. So kailangan natin naman nila ng AoE damage. And Saison, talagang pinipigilan yung possibility for Travis dito na somehow ay ma-lessen yung gap. Kasi definitely lamang ngayon si Saison in terms of gold. And yung gold lead natin, no, ay very respectable. 6 minutes in, hindi pa naman ganong kalaki. 3,000 lamang. May chance pa rin makabawi ang UAE dito. Ang medyo worrying nga lang para sa UAE ay majority, if not all of their kills actually, ay nasa kamay ni Jed. Gusto mo sanang mapunta yon kay Boo Easy, ang gold laner. Pero makikita mo naman na ayun na, yung full combo with the dragon pa. Yun ang pumatay. Ang kumuha kay Arcangel. Yun yung yung full damage using combo. Naramdaman ni Arcangel, uy, teka lang, saan galing yung damage? Yun, nakakatakot kapag XP lane yung tumataba. Pero, eto na yung perfect timing ng Heartguard. Pero mabalik tayo dun sa isang usual play. Most of the time kasi, pag hindi napapansin, since nasa XP lane, at sumama na sa team fight, magtataka yung ibang players, lalo na for Philippines, uy, teka, saan galing yung damage nun? Yun pala, 4-1-0 na ngayon. Ay, nako, yan na. Ayun na. Ang ganda ng ginawa ni Unigo doon. Para lang may konteksto para sa mga bakit maganda tumama lang naman yung skill. Tumama yung skill ng vertical angle. Kasi madali lang naman ibato yung astral recall o yung meteor na nakikita nyo kung padiretso. Pero imagine niyo para ka nag-shoot ng basketball pero nandun ka sa likod ng ring. Parang may, tama yung pectus. Oo, tama yung pectus. Napektusan. Napektusan. Ito nga, actually mapapanood ulit natin. Feeling ko nagkamali lang ng replay. Pero ang nangyari talaga doon, ang ganda ng angulo. And another kill going to the hands of the Philippines. Unigo. On fire in this game, 90%. 90% napaganda nun, kaya naman merong space si Ricciano. And just to emphasize, kanina diba si Unigo nasa may bottom lane. Bago pa masira ni Ricciano yung Torre dun sa may top lane, may vision pa nga siya if ever kasi meron dalawang neutral doon na pwedeng kuhanin. So, it's as if nagbibigay siya ng vision and at the same time damage. Ayan. Thank you. Ayan ang perfect example natin para lang tayo nagsa-slideshow report. Kaya nga slideshow report, tapos may tagapindot ka pa ng slide. Sakto Napakaganda ng ginagawa ni Unigo dito. Bukod sa pagbibigay ng vision, ay nagbibigay din siya ng poke damage. So bago pa man magsimula ang mga laban, ay dumudugo na ang UAE. And so far, ang Dragon ngayon ay papasok pa rin doon sa may bandang likod. Pero nag-U-turn. Nagkamali lang ata ng lugar! Pero may penalty zone na meron ng bitawa ang Leleza. Pero nakasabi ng side ng UAE. Kung kaya lang din naman pagdating doon sa may sustain. Pero masakit daw. Buhay pa rin. Kumpleto mga players ng Pilipinas. Queen of Nature ginamit na. Pero Ricciano is still alive. And Pilipinas pwede pa rin dumire-diretso. Frustrating team fight para sa side ng UAE. Kung positioning lang ang usapan, napakaganda ng posisyon ni Boo Easy o ng Melissa sa side ng UAE. Kaso kulang pa talaga sa damage. Kumbaga tatlo na yung dumudugo sa side ng Sibol pero hindi pa rin nila matapos-tapos at hindi rin naman kasi basta-basta pwedeng pumasok ang Fredren sa laban na yon kahit may Heartguard dahil low na ang HP at kulang na rin ang energy stacks. Pero look at that. Napakagandang penalty zone mula dito kay Canon and hindi pa yung flicker combo na tinatawag, yung great timing tsaka yung pang TikTok edit yung may slow mo muna tapos biglang magpa-flash yung may ganun pa yan tapos biglang
Watashi no sai go Ay, oo, aratagai. okay. Buti kinanta mo na yung part na yun. Diba? At least nuggets ko kung ano yung kinakanta mo. Biglang Lord, secured para sa Pilipinas. Yun Pero yung mga pampogi TikTok edit plays eh. pag may pinopormahan. Oo, Alam mo yun. yung nag-flicker play si Canon, may pinopormahan to. Ay, Oo, oo mga nga. ganon. Kasi wala eh. Parang kindat yung mga ganong play eh. Pero ito makikita natin na Lord is on the side of Team Philippines. Again, damage ang inaantay natin para sa UAE kasi kung may damage lang din naman kanina, yung kanilang Melissa most probably ay na-shred dito ni Boo Easy kasi magkakadikit. Pero gaya ng binanggit natin, malaking factor yung gantong gold lead. Bigla na lang lumobo pala. Oh. Kanina binanggit mo 3K, tapos ngayon almost 10K. Kaya nga eh. So medyo mahirap. At 10 minuto pa lang, Chantel. Ito yung nakakabilib sa Sibol. Napakabilis ng pacing ng laro at mukhang hirap na hirap ang UAE sa pagdedepensa dito sa mid lane. A play might happen kapag pumasok dito sa likod pero nauna ang UAE. Pumasok na dito si Jed. Si Onigo makikita dito ni Boo Easy. Jed is down nga lang. Parang nabaliktad pa nga. Akala nila magkakaroon ng counterplay at panibagong minion wave. Bawas dito ang side ng Team Pilipinas. Tapos naman si Saison ay dito sa may middle lane. Boo Easy, napakasakit ng damage doon ni Arcangel. Kinailangan na rin bumalik sa base. At mukhang makakatatlong inhibitor turret Ooh. ang Pilipinas dito. At ngayon, exposed na ang base ng UAE. Philippines, gustong makasweep dito sa round number 2. Pero mukhang hindi nila agad-agad tatapusin. Respeto para sa UAE. Alam nilang may tsansa na magkamali sila. It's tinatawag nating choke point yon, yung ganong klaseng kaya disiplina muna. Disiplina talaga ang kailangan and to emphasize on that discipline, kung papansinin niyo yung item dito ni Canon is already the Blade Armor. So nakikita na nila yung possibility for a Boo Easy na magbitaw dito ng damage na magiging masakit para sa kanila. Kaya naman, meron na rin ditong threat. Umaabot na kasi tayo sa mga long games. I mean, umaabot na tayo sa late game. The more na magiging mas matagal to, the more na magiging mahirap with Martis and Desterisla being together in a same team. And ito yung Terizla kasi at Martis, ito yung mga nagpipick talaga ng mid-game. Yep. Yung pag mid-game, parang mga mamaw na kahit ano pwedeng gawin. But by the time na umabot tayo ng late game, ito yung mga pawang bodyguard na lamang. Yung kaya pa rin mang brusko ng mga ibang miyembro ng UAE pero hindi na sila yung kayang mangmama. Mambo-brusko lang pero hindi mangmamama. Pero ito si Onigo, from early to late game. Consistent, no? Consistent. Napakaganda pa rin ang kanyang mga ginagawa at habang tumatagal ay mas sumasakit pa ang Astral Recall. Oo nga pala, pang late gamers din nga pala yung Novaria. Makikita niya yan na mamaya panagabitaw din siya pag nagbato siya ng planeta. Oo. Ayun ang mahirap. Planeta yung ibabato sa'yo. Binato mong tinapay, planeta yung kapalit. No? Wag na lang, boss. Ano na yun, parang throwback na rin sa Spanish Bread era. Ay, oo Brenny Esports na ngayon, Sibol for this tournament na talagang namimigay o nambabato ng tinapay. Pero Onigo, ginalit yung dragon na may patong na bata. And this is Angela Dragon combo na kanina pa natin pinag-uusapan. No po, ito na yung threat na sinasabi natin for the side of Philippines. Kasi hindi naman naging behind yung Yuzhong pagdating sa gold. So magiging madali para sa kanila kasi si stretch lang nila yung game, dedepensa lang sila, meron naman silang pang front if ever. So hindi na rin ganun kadali targetin yung Angela. So yung next na Lord for Philippines, kailangan ma-maximize nila. Pero mahirap mag-clear ngayon sa UAE. Oo. Mahirapan pa rin naman silang dumepensa sa side ng Pilipinas, especially with the Lord marching down in the mid lane. Again, lahat ng inhibitor turrets ay nakuha na ng Pilipinas, pero ang turning point, ang hope dito para sa ng UAE ay nakumpleto na ang trio items ng isang Boo Easy. May golden staff na siya at Inspire is up. So this is what might be the final chance for UAE. Alam mo, kailangan ngayon dito ng Federal Airstrike ni Drago para meron silang burst damage. Pero ang ganda na pagkakaposition dito kaya Models para sa Melissa. Oy, Canon! Pwede yung ginamit ko ng SEA Games. Ito yung Terizla ng SEA Games at patay dito si Travis. Meron nga lang immortality so mapapalayo sila. Arcangel with that kill. Dalawang patay para sa UAE at ang Lord hindi na madedepensahan pa. Kaya naman, Indo-Pilipinas, bunga sa ating makikita. Exciting ang ating matches tomorrow. At parang ganun lang, the fastest series, I guess, in today's broadcast. Dalawang less than 15-minute wins para sa Sibol. Kitang-kita talaga na well